Hello, so ito ang ating energy reading for Virgo. Take only what resonates. For those of you na hindi pa nakaka-subscribe sa channel, just hit the subscribe button, notification bell. Sa mga hindi pa nakakaalam, ako po si Madam P. And you can visit our page, Facebook page, Madam P. No? Kung di mo ma-search, ilagay mo ng hashtag Virgo Philippines. Follow nyo ako dyan. May mga sinishare akong video dyan na hindi ko sinishare dito. Let's start your reading. Feel free to, comment down below. Kahit po heart lang, smileys, malaking bagay sa akin yan. Again, this is energy reading. Wala tayong ipapakitang card or anything. All you have to do is just listen. Okay? As I get your energy, pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Of course, this is not personal. This is not one-on-one reading. So, pwedeng hindi ka makarelate sa mga sasabihin ko. Habang kinukuha ko yung energy mo, nakaramdam ako ng sakit dito sa area ng leeg or batok or dito sa, anong tawag dito? Lower head sa likod and hanggang doon sa may taas na likod. So may sakit tayong na-feel doon. This could be your reading. Maybe you're feeling something doon sa part na to. Okay lang din kung hindi. It could be yung iba sa inyo hindi naman ganon ang energy. Nakakakuha din tayo dito kasi ng iba pang energy, which is I'm feeling like, alam mo, I'm seeing a face right now. Maganda yung mukha na nakikita ko. Very beautiful, very creative, very artistic. I'm not saying na ikaw to na nakikita ko. It's just that maybe recently lang natutunan mong or naging mas appreciative ka doon sa not usual type mo in the past. Okay? So, ibig sabihin, of course, wala tayong gender specific. Halimbawa, ikaw ay lalaki at ang gusto mo ay babae. Ngayon ay parang nagugustuhan mo yung tipo ng babae na hindi mo naman talaga gusto dati. Or yung tipo ng style na meron siya na dati hindi naman ganun yung feel mo. And then, kung ikaw naman ay babae, maybe may mga bago kang ginawa sa sarili mo na you feel like gusto mo yon, kakaiba yon sa dating gusto mo, but you want to try. Maybe you want to try to color your hair ng different kind of color, or you want to do something na hindi ito yung usual na gusto mo dati talaga. Yeah, nakakaramdam din tayo ng something sa nose area. So, I don't know. It feels like might be yung iba dun sa point na may kinalaman sa pagpaparatoke na kasi pagbabago nga ng it's some kind of transformation. Yung energy ng person na nakukuha natin sa'yo, person na kakonect mo, this love reading,
there's something sa kamay mo na hindi malilimutan ng taong ito. It feels like yung texture or maybe minsan na kayong nag-appear ng person na to, that this is a person in the past. Or yung holding hands niya, something to do with your hand na very nakikita or na-appreciate nitong person na to. And I'm feeling like marami siyang gustong i-discover or gustong ma-discover sa area na may kinalaman sa spirituality. Or yung iba hindi spirituality, it could be some kind of aaralin, 'di ba? Education. And malaki yung maitutulong mo dun. For example, malaki yung maitutulong mo sa gusto niyang aralin, like that. Or yung iba, kasi hindi pag-aaral, ang nakukuha ko spirituality nga. So it could be, kahit wala kayong connection, spiritually nakakatulong ka sa kanya para mas lalo pa siya mag-evolve as a person. As connected dun sa kanyang higher self. Nakakita ko ng person, I mean yung energy na ko ngayon, I'm seeing a person na parang may katabing basurahan. So, sa energy ng person mo, it feels like hindi niya nakukuha yung attention na gusto niyang makuha ngayon. Like, feeling niya hindi siya ganun na-appreciate, hindi siya happy. Kasi feeling niya, baliwala siya. And, nandun siya sa lugar na parang hindi niya talaga gusto. I feel like this person wants to live closer to you. Ganun yung energy. So, parang malayo. So, pwede may distance sa inyong dalawa. And hindi niya gusto kung ano yung place na nasaan siya ngayon. Hindi siya happy doon. There's also this song na naririnig ko na it reminds this person about you. Things that has something to do with you. For example, dun sa kanta na yon, nabanggit yung pangalan mo or specific event, sitwasyon na may kinalaman sa inyo. So, naaalala ka niya through that song. Na kapag naririnig niya yung kantang yon, ikaw yung naaalala niya. And take note, hindi niya mapigilan na maalala ka. Talaga, nakakadagdag pa yung kanta na yon. Pero hindi niya mapigilan na maalala ka because I feel like may mga nakapagpaalala talaga sa'yo eh. Hindi lang yung kanta, yun lang yun na rinig ko. Pero I'm seeing a lot. It could be habang nag-i-scroll siya sa social media, nagtitingin-tingin ng stuff na may, nothing to do with you, walang kinalaman sa'yo, walang whatsoever. Biglang out of nowhere, lalabas yung pag-scroll niyang ganyan.
mga bagay na may kinalaman sa'yo. Like maybe your favorite accessory or yung collections mo, parang lalabas doon. And yung mga bagay na hilig mo. Yan. So this person is reminded by signs na may kinalaman sa'yo. And I feel like that is happening every day. Araw-araw, nare-remind siya ng mga bagay na may kinalaman sa'yo. I don't know if you have problems with your hand. Nakakaramdam tayo ng problem sa kamay. Ano yung mga example doon? Ang tawag dito? Hindi ko mabanggit yung term. Arthritis. Ayun, that is the term. Arthritis. Kanina kasi ang nakikita ko ay parang... Wait lang guys. Okay. Anyway, continue. Pinost ko lang saglit yung video. May ginawa lang ako saglit. So anyway, example, arthritis, ngimay, ayan, or pasma, or triggered finger, yan, kasali yan. Carpal tunnel syndrome. Yung mga anything na may kinalaman sa kamay, problem na may kinalaman sa kamay, this could be a reading. I just saw the energy of 1111. Yan, nakuha ko yung energy noon. That is opening of doors. New beginning. Na nakikita natin. Nagagawin or ginagawa mo na ngayon. Kasi simula pa lang. Yung iba, mangyayari pa lang sa'yo. Okay? This is a new beginning na very exciting. Very bago. Refreshing. This is something na you are very in tuned. Gusto mo talaga yun. And at home ka doon. And yung iba maybe may kinalaman sa buhok mo. Alam mo, when you do something na pagbabago, especially with the hair, alam mo yung hair natin is parang energetic antenna yan eh. So pag may ginawa ka na something sa buhok mo, that is our crown, yung buhok. Namamagnet niya or na-attract niya. Ayan, katulad ng literal na antena, pag maganda signal ng antena, I don't know if you're, or whatever your age is. Pero, nung araw, nung wala pa namang mga cable, ganto ganyan, may antena ang mga TV. Na parang kailangan mong hanapan ng magandang posisyon yung antena na yon para makasagap ng magandang signal. And I feel like the more yung iba ka nga kasi may mga new beginnings na ginagawa sa buhok, maybe sa ulo, kasama na ulo, mukha, hanggang leeg. Whatever new beginning ang ginagawa mo dyan, nagkakaroon ka ng mas magandang signal sa buhay. It's like you are a TV. At nagiging mas makulay ang buhay mo, nagiging mas maganda. The more you focus on transformation sa sarili mo, sa itsura mo, sa buhok mo, how you present yourself to the world. You're a very beautiful soul. Nararamdaman ko yung energy mo ngayon na magaan at
Of course, problems, normal yan. Normal yan. There's no such thing as perfect life. Yun yung nagpapaganda ng buhay kasi it's not perfect. Ngayon, ikaw, nandun yung ina-accept mo yung mga challenges, ina-accept mo yung meron kang problema ngayon, etc. Pero alam mong malalagpasan mo yan. You believed in yourself. You believed sa universe, kay God. And you know you are capable of handling all this situation, all these challenges. Nakita ko, medyo advance yung spiritual energy na nakukuha ko sa'yo. Hindi ka babastahin na person. Okay? And I feel like pagdating sa love, may nakukuha tayo, might be ang iba sa inyo minsan ka nang na-fall in love or nagkagusto sexually sa opposite gender or same gender, talaga namang opposite gender, I mean yung same gender, minsan na sa buhay mo, maybe kabataan mo pa or whatever, or kahit ngayon, or maybe you are a member of LGBTQIA+, Q, ay, yeah, hanggang plus lang pala. Anyway, what's so funny dito sa energy mo is that the more you focus on yourself, the more na itong mga tao na-obsess sa'yo. Yeah, literal na obsessions ang nakukuha natin. Meron tayo nakukuha mga tao na-obsess sa'yo. Yung obsession na nakukuha natin, hindi siya bad na obsession. May alam mo yon, yung merong obsession na parang, halimbawa sa magkarelasyon, nagiging possessive na siya kasi obsessed siya sa'yo. Ganun. Hindi ganun. The more I see this is that it's helping you kind of obsession. Halimbawa, there's a boss or a friend who is obsessed with you. Pwedeng hindi ka aware doon. It's just that obsession na makita ka lagi or gusto niya na nakikita ka lagi. Ganon. So, laging binibisita yung newsfeed mo or yung stories mo. Ganon. And they are obsessed. They want you. Parang katulad nga ng isang TV, di ba? They like what they are seeing sa'yo, sa buhay mo. And naka-tune in sila lagi sa'yo. And it's helping you kasi the more they like you, the more you attract more blessings. Diba? Especially if you're into entertainment industry, mas makakatulong sa'yo yung attention ng ibang tao. So I can see like, ganun. Marami ka na-attract ngayon. So continue on doing whatever you're doing right now. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.